Nako, eto pa kabayan, ang ating natagpuan dito sa may bahagi ng Santa Cruz. Pasado naman kaya ito kay Manila Mayor Isko Moreno Tumagoso? Lalo't mapapansin natin na nakatayo ito sa mismong bangketa na ginawa pa ngang paradahan ng sasakyan. Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Filipino immigrants sa iba't ibang sulok ng ating daigdig. At nandito tayo sa kahabaan nitong De La Industria. So babaybayin natin itong gilid ng Pasig River at madadaanan natin itong Binondo Intramuros Bridge dito sa bahagi ng Maynila na magkokonekta yan. Yung tulay na yan na nakikita nyo na may arko papunta ng Intramuros. So didiretsuhin ho natin ito para makapunta tayo sa may bahagi ng Jones Bridge. Lalagpasan din natin at babaybayin natin ang papunta ng Del Blanco Nacional, kung saan dyan malapit banda kabayan sa bahagi ng Santa Cruz ang ating pupuntahan na isang kalye, kung saan mga kababayan may isang matagal ng barangay hall na itinayo malapit lamang sa creek, itong Estero de la Reina, dito sa tinatawag na Tituan Street, Santa Cruz, Manila. So makikita ho natin mga kababayan ay ganito ho ang sitwasyon dito sa De La Industria. So mahaba-habang joyride ito, at doon sa mga maiinip na pwede nyo naman i-skip o kumbaga i-pass forward nyo para makita nyo agad yung lugar na ating pupuntahan. Pero doon naman sa ating mga kababayang OFW, ito ang para sa inyo. Ito, kasi alam kong matagal nyo nang hindi nakikita ang ilang bahagi ng Maynila. So ito ang bahagi ng De La Industria. Magmula dito sa may portion ng Binondo Intramuros Bridge, gilid ng Ilog Pasig, ay ganito ang makikita nyo. Ang dami rin mga nakaparada mga sasakyan ho dito. Wala kasing mapagparkingan yung mga sasakyan ho dito, pati mga equipment, no, pati yung pampasada andito rin mga mga parada. Grabe. Pero open naman yung sidewalk. Kaso ang sidewalk may mga poste. Yun lang ang problema kabayan, no? So ito na yung ilalim ng Jones Bridge. Pagdating dito sa may Jones Bridge, ito naman ang tinatawag na Del Blanco Nacional. So ito yata, kung hindi ako nagkakamali, Binondo, pero paglagpas ng kaunti dyan, bahagi na siya ng Santa Cruz. Ito, sa mga gustong sumakay ng pere, hindi ko lang alam kung gumagana pa rin ang pere ngayon dito. Ito, maganda rin pasyalan mga kababayan, itong parking ito. Kumbaga itong gilid ng Pasig River. Ayan, ito yata alam ko ang nagpondo nito ay Chinese Filipino community para mabuo itong pasyala na ito. Makikita nyo naman, no, napakaganda, parang mini esplanade ang tawag dito. Ayan, kaysa naman hayaan na tirhan ng mga street dweller, ay talagang pinaganda para naman pasyala ng ating mga kababayan Pilipino. Di ba ang dami ng pasyalan dito sa lungsod ng Maynila? Kaya naman yung sa ating mga OFW, no? So medyo mahaba pa yung ating lalakbayin para maipakita ko sa inyo mga kababayan kung saan mapupunta o kumbaga saan lugar ang ating binabaybay. Papunta doon sa sinasabi nating lugar na isang barangay hall na itinayo sa mismong bangketa. So ayun na. Ito na yung nasa lugar na tayo nitong gate, yung labasan ng tubig. Ano ba ang pinakatawag dyan kabayan?
bahagi ng Estero de la Reina. Ayan eto kabayan. Hindi ko alam kung ano yung pinaka street nito, pero ang alam ko sa pangalan nito is Burke Street, B-U-R-K-E. Pero parang nakakatakot yata maglakad dito kapag gabi. Parang ano, basta yun lamang yung ating makokomento kawin. Bangkero pala, ayun may nakasulat, Bangkero. So makikita na ho natin dito kabayan ang Santa Cruz Church. So yan yung palatandaan ng lugar. So dito, ayan mga kababayan So dahil bike lang tayo, dito tayo sa gilid kasi wala pala tayong maiikutan. Alam ko maraming magagalit kasi nagka-counter na naman tayo. Yan ang itsura kabayan. So dito tayo papasok. Malapit na tayo dito sa may Tituan. Itong nasa kaliwang bahagi ay Dasmariñas Street. Yan, Dasmariñas. At dito tayo papasok sa Tituan Street. At dito na ho natin makikita itong barangay hall mga kababayan na itinayo sa bangketa. At napansin ko nung tiningnan ko sa Google Map, ay grabe, ang daming mga nakaparking ho dito. Grabe. Tingnan nyo naman kabayan napakaliit nung kalsada, pero sinamahan pa nung parking. Ayan dikit-dikit yung mga sasakyan ng mga nakapark dito. Pwede kasi ito maging two-way. Yun nga lang mga kababayan, dahil nga po sa may nakapark, nagiging one-way ang isang daanan o isang street. Itong sidewalk ang nagagamit lamang itong nandito sa kanan. Yung sa kaliwa, yung sa may tabi ng ilog ng Estero de la Reina ay hindi po nagagamit dahil kung makikita nyo ganyan ang itsura niya So magagamit pa ba yan? May mga nakatambak. Di ba mga kababayan? So ang tanong natin, pasado kaya ito kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagtatayo? Ayan kabayan Barangay 297. So ang anong kagandahan lang dito, meron silang tinatawag na fire station, kung saan mga kababayan ay makakatulong yan para apulahin agad yung sunog na malapit lamang dito sa lugar. At dahil nga fire station yan, so hindi ko alam kung pasado nga ba yan sa Yorme. Ano kaya ang magiging action dito ni Yorme kapag nakita na mayroong ganito. Pero alam ko, pagkakaalam ko kabayan, itong fire station ho dito ay napakatagal na ho nito. Itong barangay hall na nakatayo dito ay napakatagal na rin po. So ayan ang itsura niya. Dami nga lang mga nakapark So hindi natin alam kung parking area ba ito o kalsada kabayan. Yan, Tituan Street. So anong masasabi nyo sa lugar na ito? Comment down below kabayan. Pasado ba ito sa inyo? Or kailangang aksyonan din ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso? So comment nyo sa baba. At kung may mga lugar kayo na gustong papuntahan, komento nyo dyan sa ibaba. Pero siguro medyo matatagalan bago natin mapuntahan, dahil nga po napakaraming lugar na nandito sa ating listahan na pwede nating puntahan. So yung mga barangay hall na ito at mga gusali na ating pinupuntahan ay bigay po ito na information ng ating mga
kababayan, yung mga viewers din natin na taga rito lamang sa Maynila at gusto nilang tulungan si Yorme at gusto niyang tulungan ang ating Maynila na maisaayos, kasi nga ang plano ni Yorme to make Manila great again. Gusto niyang mabago lahat at mas gumanda at mas tumingkad ang Maynila.